Kumusta mga kasari? Welcome dito sa ating munting sari-sari store. So ngayon mga kasari ay pag-uusapan naman natin yung mga random items na paninda ko dito sa sari-sari store ko or yung mga hindi pangkaraniwan na paninda. Hindi yung ito yung typical na bigas, kape, or noodles na alam na nating may paninda sa tindahan. Hindi ito yung school supplies din or yung mga pambatang paninda na sinishare ko sa inyo. Ito yung mga panindang hindi inaasahan ng customers na meron ako. Pero kapag nakita na nila, natatandaan nila, at kapag kailangan na nila ito, dito na sila bumibili kasi alam nila na meron dito. So bago ang lahat mga kasari, mag-unboxing muna or mag-unwrapping tayo ng mga orders ko from online shopping. Kasi dito talaga nagsisimula yung diskarte ko sa mga random items. Kasi madalas nanggagaling yung mga random na yan na paninda dito sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, kahit saan kung alin ang mura. Habang nag-unboxing tayo ng ating mga paninda dito or yung iba pang personal yata, hindi ko natandaan kasi ilang araw na to. share ko sa inyo yung mindset ko about dito sa mga random items na ito. Sa totoo lang mga kasari, hindi talaga ako bumibili ng mga random items na yan na para lang sa paninda. Ako lang, advance lang ako mag-isip. Kasi iniisip ko kung ano yung posibleng kailangan natin dito sa bahay, bukas, sa isang araw, sa susunod na buwan. Ano rin yung posibleng kailanganin ng mga customer natin, ng mga tao sa paligid. Lalo na for emergency, yun yung binibili natin. So ito, ang ating unang unboxing. Yung pangkulay ng buhok, isa lang ang in-order ko kasi baka mamaya ay scam. Katulad nito, nakalagay doon ay set ang nakalagay na meron siyang oxidizer pero wala siyang oxidizer na kasama kundi ito lang. Ayan, nagtaka ako sa reviews, yung iba hindi pinadalhan ng oxidizer. At tama nga, buti isa lang na order ko, ibabalik ko to. Dapat 3 yung orderin ko dito kasi i-display ko yung iba or hanggang 4. Pero scam ito, nabili ko ito. O hindi ako natatakot umorder ng mga ganyan kasi kaya ko namang mag-return or ipa-refund yan sa kanila kasi may return refund features naman yung mga Shopee, Lazada at TikTok. Yan, second parcel na tayo. Ako guys, pag umu-order ako ng ilang piraso para sa bahay, madalas 2 na talaga yung binibili ko or katulad ng pangkulay, dapat 4. So, walang problema sa akin damihan yung mga ganun kasi matagal pa expiration yon. Katulad ditong in-order ko na Scrub Mommy kasi hindi na ngayon kasing ganda dati yung Scotch Brite. Katulad ng sabi ng iba, it's not giving na yung Scotch Brite kahit original pa. Maganda yung Scotch Brite talaga. Tumatagal siya siguro 1 week. Gagana pa siya. Pero hindi na siya katulad dati na mabilis na mapudpod. Ito, nakita ko to sa Home Bodies. Ito yung ginagamit nila. Pang matagalan na yung ibabanlian lang nila ng tubig para i-disinfect. So, ito yung ating gagamitin sa ating loob ng bahay. Scrub Mommy daw ang mas maganda kaysa dun sa Scrub Daddy. Medyo price ito kaya 2 lang yung binili ko. Buy one take one yung bili ko. So, i-display ko yung isa kasi isa lang naman yung magagamit ko dito at matagal nga daw tong gamitin. Hindi daw to basta-basta napupudpod at madali lang siyang linisin. So, i-display ko rin baka may magkagusto. Ito yung kasama sa random items ko. Itong Scrub Mommy. Para siyang Scotch Brite pero yung Scotch Brite nga ay mas mabilis mapudpod kaya mas nagagastusan tayo. 'Di ba? Medyo pricey na rin yung Scotch Brite. Pero maganda pa rin dahil umu-order ako ng Scotch Brite. Meron akong paninda na galing sa Shopee na mura ko lang binibenta. Ang original price nun ay 35 pesos pero nabili ko lang siya ng 17 pesos. Sa legit seller ko siya nabili kaya hindi siya fake, original din siya. Maraming followers yung Scotch Brite na yun guys sa Shopee. Lalagyan ko kaagad ng presyo para hindi ko makalimutan yung pinaka-presyo niya kasi siguradong magtatagal din to kasi random item lang to. Pero kung dinisplay mo at maengganyo yung customer natin bumili, mabibili naman agad. Basta masipag ka lang mag-promote kung gusto nila ng ibang option bukod sa Scotch Brite. Ako naman mga kasari, hindi ko iniisip kung mabebenta ba or hindi yung mga paninda na yun. Kasi ako personally magagamit ko yan pag naubos yung isang item na kasamahan niyan, di ba? Ako pa rin ang gagamit niyan. Parang may stock lang talaga ako dito sa bahay. Iniisip ko lang kung makikita ka agad yan ng customer at yun, masasabi nila, uy, meron ka palang ganyan. Madalas din naman ay nabebenta talaga sila. At tulad nito, guys, ito hindi siya fast moving. Ito yung binibenta kong steel wool dito sa amin. Nakita ko nito sa Lipa, 110 yung puhunan. Kasi ako habang namimili ako sa physical store, hawak ko yung cellphone ko, tapos naka-open yung
Shopee app. Kino-compare ko kung alin na mas mura. Tapos nung nakita kong mas mura dito sa Shopee, 88 pesos lang, kumpara doon sa physical shop na 101 or 110. Ito na yung binili ko, same quality din naman. Marami siyang sales doon, kaya ibig sabihin marami nang bumalik-balik na customer. Ito yung isa sa random items ko, pero ginagamit din namin dito sa bahay. Kaya sa bibili ako ng tag 25 pesos sa bangketa, ito binibenta ko rin siya ng 25 hanggang 30 pesos mga kasari. So 88 pesos, mas malaki yung markup natin dito, kasi ito hindi siya kinakalawang mga kasari. Matagal magagamit ng customer mo, matagal sila magpapalit, siguro twice a year lang sila magpapalit. So, sobrang tagal bago mo mapaubos to. Baka taon. Kung konti lang yung bibili sa inyo nito. Ano po? So, next item tayo guys. Halimbawa ng random items na binibenta ko mga kasari. Katulad ng bumbilya, pang-spray sa langgam, yung bawlilay. So, Shopee ko rin yung in-order. Electric tape, yan yung mga random items. Yung electric tape, hindi na yan siya random para sa akin kasi madalas na yung hinahanap ng customer sa akin. Basic items na yan sa sari-sari store, kaya lagi akong may stock niyan. Bakit? Kasi yan din yung gamit lagi namin na hinahanap sa bahay. Pag yung asawa ko gumagawa ng wiring, dati nga nung nagpagawa ako ng sala or ng kwarto namin, iba nag-wiring yung gumawa. Hindi ko na kailangan bumili doon sa hardware ng electric tape kasi meron na akong stock, di ba? Yun ang kagandahan kung may mga random items kang stock diyan sa tindahan. So ito, meron din akong butane gas na naman. Actually, tatlo itong in-order ko mga kasari. Tatlong ganito. Magkasunod-sunod ko siyang in-order. Tapos, dalawa pa lang ang dumadating. Sabi ko nga doon sa courier, tatlo yung order ko. Bakit dalawa lang yung dinala mo? So, ito yung isa mga kasari, hindi ko nabubuksan kasi parehas lang din ang laman. So, mamaya ko na lang i-check ko pare-parehas yung timbang. I-check natin yung timbang sa mga ganyan. Tapos, ireklamo natin sa seller pag kulang yung timbang. Ano po? Para hindi tayo malugi. Yung mga ganito mga kasari, alam na ng mga customer ko or hinahanap na talaga ng mga customer ko. Alam na ng mga customer ko na may mga random items ako sa tindahan. Kaya, bago sila pumunta sa bayan mga kasari, ay dumadaan muna sila dito sa tindahan ko para itanong, nagbabaka sakali na baka meron na ako ng items na hinahanap nila. Dadaan muna yan sila dito sa tindahan ko. Kaysa nga naman sa isip nila mamamasahe pa sila, 'di ba? Balikan pa 'yon. Tapos maaabala pa sila. So, yung tinubo ko, mas makakatipid sila kumpara kung pupunta sila sa bayan. Malay mo, meron nga naman ako nung items na hinahanap nila. Ano? So, next items, ginagawa ko mga kasari, yung mga gamit na hindi ko pa nagagamit sa bahay. Hindi ko yan tinatago sa loob ng bahay. Nilalagyan ko kaagad yan ng presyo, tapos dinidisplay ko kaagad yan. So, ito yung ating last na bato. Sobrang sarap na sarap ang customer ko dito, pero ako naaamoy ko pa lang, medyo hindi ko type yung amoy, lalo na siguro yung lasa, kasi one time nagtry ako nito, hindi ko nagustuhan, pero syempre hindi yung panlasa natin yung masusunod, kundi yung panlasa ng ating mga customer. Gustong gusto nila, sarap na sarap sila. So yung meron pa ako dyan, nabili ko sa Lipa, ayan guys, naka-display doon ang ating mga latsaw. So, diyan ko nilagay at sobrang benta mga kasari. Yung dalawang box ko, ilang araw lang paubos na kaagad. Kaya, meron na agad akong pamalit. Yung mga pagkain mahalaga, ay check natin yung mga expiration para bago matapos yung return refund features ng order nyo ay ma-return nyo agad. Napakalaking tulong nung sari-sari store natin na may mga random items na paninda tayo, di ba? Kapag may mga customer na may mga tumutulong gripo sa bahay nila or yung mga bumbilya na bigla na lang nilang nalaman na pundi na pala sa kalagitnaan ng gabi. Hindi na nila kailangan lumayo kasi nandiyan na yung tindahan mo. Kasi one-stop shop na nga yung tindahan mo. Lahat na kailangan nila makikita na. Para ka ng yung bulsa ni Doraemon. Lahat ng bilhin ni customer ay meron sa tindahan mo. For example, mga kasari ha, di ba nag-unbox ako ng 2.5 kilos na Bear Brand. Dalawang Bear Brand yon na may kasamang libreng canister. So, dalawa yung binili ko. Alam ko matagal naming mauubos yung isang pack nung. Kasi 2.4 kilos yun kasari. Ang laki nun. So, ang dami nun. So, ang ginawa ko, nag-add ako ng konting markup sa price nung aking Bear Brand na yun. Tapos, dinisplay ko dyan. Tapos, 3 days lang siya. Dyan sa display, may bumili na. Hindi ko naisip sa umpisa na may makakabili nun. Feeling ko walang bibili. Pero, dinisplay ko lang siya habang hindi pa namin ubos yung isang pack. Mas mura kasi yung presyo mga kasari kapag dalawa yung binili ko sa Shopee. Kaya dinalawa ko. Kasi sinulit ko na, ilagi rin naman kaming bibili nun. So tama nga mga kasari. May customer ako na nakakita, binili niya agad. Kahit
medyo pricey yun kumpara doon sa 300 grams. Syempre, mas pricey, mas malaki naman talaga siya. Ilagayan pa siyang libre. Tulad doon sa mga malalaking liquid detergent, so nag-i-stock ako talaga niyan pang gamit ko. Pero imbis na itago ko sa loob ng bahay yung stock ko, dinidisplay ko dyan sa harap ng tindahan, yung kitang-kita nila. Kasi minsan, mas may pambili yung customer kaysa sa inaakala natin. Minsan kasi walang mabili dito sa amin sa San Jose kasi ito kasi ay malayo sa city. Mga produkto na yan, di ba na-share ko sa inyo, hindi yun yung mga fast moving dito sa akin sari-sari store, kundi sachet. So, asahan na natin na hindi ito yung palaging bibilhin, yung tipong every week may bibili sa'yo. Kaya hindi ganun kadami yung stock talaga natin. Hindi ganun kasi malalaki ang presyo nun. So, kaya importante lang, may stock ako panggamit ko. At yung iba, dinidisplay ko. So, dahil yung tindahan ko, ito na rin yung pinaka-pantry namin ng buong pamilya. Panis talaga yung mga pantry na nakikita ko sa ibang vlogs dyan. Di ba may mga pantry sila, isang kwarto lang, ay mga sari-sari store, ang laki ng pantry natin. Charot lang. At mas madalas, kaya ako yung mga ganitong random items. For example, meron ako dyang pantakip sa dryer na naka-display. Oo, yung dryer, yung pantakip na bilog, meron ako nyan. Nilagay ko pa rin kahit alam kong halos wala talaga siyang bibili at wala pa nga talagang bumibili. Yan yung masasabi ko random na naka-display dito sa sari-sari store ko. So, dalawa kasi yung in-order ko mga kasari. Kasi nung nag-check ako sa Lipa, sa city dito, 120 pesos ang isa. Sa Shopee, 70 pesos lang. 70 pesos lang. Para maka-free shipping ako, kailangan ko umorder na 100 plus ang total. Kaya dinoble ko na, ginawa ko ng dalawa, 140 pesos yon. 'Di ba? Ang laki ng diferensya. So, madalas ganyan yung nangyayari sa akin kasi nadadala ako na bumili sa mga physical store na sobrang taas ng mga presyo nito. Ito yung mga random items ko na madalas na mabenta rin naman dito sa sari-sari store ko. Meron akong garter dyan. May suki ako na nanay dyan na laging bumibili ng garter. Bali, dalawa silang suki ko. May plastic gloves ako dyan. Ginagamit ko rin yan sa paggawa ng Graham balls. Pag may bumili, edi pagbibentahan natin. Benta ko dyan, piso isa. So, meron akong kapote dyan. May stocking ako dyan. May tansi ako or yung nylon para sa saranggola, may gasa ako. Isang box na yung binili ko. Kasi pag buwan ng tulian, tapos pag may mga nanganganak ng cesarean, mabili yan mga kasari. Meron din ako dyan yung shinare ko na nakaraan, yung 2 box ng screw na may tox. Meron din ako dyan mga panlinis ng tenga, yung parang pala. So meron din akong tape na para sa sugat, may chani ako, may cable ties ako, may teflon ako, may electric tape ako, baraha ako dyan, may Baygon chalk ako, may Vicks inhaler ako, may nail cutter. So yun yung mga random items. Marami pa, hindi ko lang maalala. Ayaw na maghalongkat kasi gugulo na naman yung paninda ko lalo. So karamihan dyan ginagamit din namin dito sa bahay. Ang pinaka-importante kasi dito, ikaw yung pinaka-malapit na tindahan dyan sa lugar nyo. Isa pang kakaibang diskarte ko, hindi ako naghihintay na tanungin ng customer yung mga items na yun. Pinapakita ko kaagad or dinidisplay ko sa kita nila agad. Kasi yung iba, diba, yung mga fast moving yung dinidisplay nila sa harapan. Ako kasi iba. Ang madalas kong dinidisplay sa harapan, yung mga random items at saka yung mga madadaling mag-expired na pagkain. Para makita nila, maging aware sila na meron akong items na yun at doon sa mabilis mag-expired, mas madali nilang mapipili para bilhin. Para maiwasan natin, ma-expire ng paninda. Pag nakikita nila yan, habang nag-aantay sila ng sukli nila, naaalala nila pag oras na ng kailangan nila. Kasi habang nakatayo yan sila diyan, nag-iikot-ikot yung mga mata ng customer natin, nag-check-check, diba? Mas maganda, yung mga random items mo, i-display mo sa mga nakikita para alam nila. Kasi hindi yan madalas tinatanong sa mga sari-sari store. Doon guys, pag nakikita na nila yun, masasabi nila, may ganito pala kayo. O, ayan, kailangan ko pala ng gripo, dagdag mo na yan. So, ganun lang. Kaya nagkakaroon pa rin tayo ng extra benta. Ang tawag dyan, impulse buy yan mga kasari. Kaya mga kasari, ano ang mga random items nyo dyan sa tindahan nyo? Comment nyo naman dyan sa baba, baka makakuha rin ako ng ideas para malaman ko rin kung ano pa pwede kong idagdag dito sa tindahan ko. Hanggang dyan na lang mga kasari, maraming salamat sa iyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Maraming salamat po mga kasari. Bye-bye, happy selling, God bless. Bye-bye po.